reason why this is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Bicolandia, gising-gising na po at umaga na. Tumilawak ng manok. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro ang iba ay aksidenteng na ipihit ang kanilang transistor radio o hindi nyo alam ang istasyong ito. Ito po ang istasyon ng DWLV 91.9 FM at ito po ang biyaya sa pagkaaga. Ano po? Pero doon po sa mga talagang nag-aantabay bawat umaga, talagang sinasadya na talaga, nakaplano na makinig talaga sa biyaya sa pagkaaga. At yung iba naman na may load, may wifi, may data, ay live na nanunood sapagkat tayo ay live sa Facebook. At pwede rin kayong dumirekta sa YouTube channel ng DWLV 91.9 FM, biyaya sa pagkaaga. At ngayong umaga, muli po tayo magpasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa buhay na muli niyang ipinahiram sa atin. May dahilan, may reason po ang Diyos kung bakit bawat araw ay pinapahiram niya pa tayo ng buhay. Yan ang dapat nating alam. Ano? Bawat araw na dinadagdag ng Diyos sa ating buhay ay may misyon na dapat nating maisakatuparan kung bakit binibigyan pa tayo ng Panginoong Diyos ng dagdag na buhay. Ano po? Hindi lamang sa tuwing may kaarawan. Ano? Bawat araw, dinadagdag ng Diyos yan para ang Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod na rin yan sa Kanya. Okay po, ngayong umaga sa lahat po ng inaabot ng istasyong ito, Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas at sa lahat ng panig ng mundo na inaabot ng estasyong ito. Magandang umaga po sa inyong lahat, ang mga kapatid at kaibigan natin sa iba't ibang mga bansa. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. At sa technical side, si Sir Director Ariel Camarote. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, sinasamba ka namin. Maraming salamat po sa buhay na muli mong ipinagkaloob sa amin. Ngayong umaga, habang kami sama-samang nakikinig, nag-aaral, at nagbabasa ng mga nasusulat mong mga banal na salita, patnubayan po kami ng iyong banal na espiritu at ang espiritu ng kaunawaan ay matanggap ng bawat makikinig at bawat manunood. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay po. Mula po sa Lucas, Kabanatang 12, ang talata po ay 15. Luke chapter 12, verse 15. Ang nasusulat ay ganito. And he said to them, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Ang sabi po rito, sinabi niya sa kanilang lahat,
Ang sabi niya, maging maingat kayo. Makinig kayo at maging maingat sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao hindi nasusukat sa kasaganaan na mayroon siya. Sa ibang mababaw na Tagalog, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao hindi nababatay sa kanyang mga kayamanan. So ngayong umaga, sa liwanag ng mga aral ng Diyos, sama-sama po tayong matuto mula rito sa kababasa ko lang sa Lucas Kabanatang 12, talatang 15, mayroon tayong mahalagang mga aral na dapat nating maunawaan sapagkat ito ay makatutulong sa ating relasyon sa Diyos at sa ating ding relasyon sa ating kapwa. Dito po sa Lucas 12:15, ang Panginoon Kristo ay nagtuturo ng mga sandaling ito sa mga nasa harap niya, mga alagad, mga tao na kanyang pinangangaralan, at siya ay nagbigay ng isang napakahalagang prinsipyo o kaya paniniwala na dapat taglayin at pag-ingatan, hindi lamang nila, pati na rin sa atin, sapagkat ang aral ng Diyos, ang banal na kasulatan, ay naisulat dahil may dahilan para ito ay maging napakalaking aral sa ating mga tao. Ano po? Sa ating mga naniniwala sa Diyos, dahil hindi pwede na hindi natin ito alam. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado, sa buong pamilya. Yan, salamat po sa pakikinig, Sister Eva Agregado, at ng iyong asawa na si Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga din po kay Sir Luis R. San Jose Jr. at sa lahat pa po ng nakikinig at nanonood. Minsan hindi ko kayo mabati kasi late minsan ang ating signal, na dating po ang inyong pangalan tapos ng programa. Pero by the way, maraming salamat po sa inyo. Tuloy po tayo. Ang Panginoong Kristo ay nagtuturo ng isang napakahalagang aral na dapat alam natin. Ang sabi niya, mag-ingat kayo. Sabi nga po sa English translation, pay attention. Nung hindi lamang mag-ingat, sabi niya, pay attention, take heed, beware of covetousness. Sabi niya, pay attention, makinig kayong mabuti, bigyan nyo ito ng masusing atensyon at pag-ingatan nyo ang lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari o kayamanan. Ano po ang mga dapat nating maintindihan? Una, ang ating Panginoon Kristo ay nagbibigay ng paalaala at nagbibigay siya ng tama at makadiyos na perspektibo sa buhay, kung paano natin dapat tinatrato ang ating buhay, kung paano natin dapat magamit ng tama ang buhay. Kasi minsan, alam nyo, kung bakit tayo pinag-iingat sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat may mga tao na nag-aakala na ang sukatan ng buhay ay yung napakarami mong kayamanan, yung napakatalino mo kasi ang dami mong tinapos sa pag-aaral. Sa ganun ho, sinusukat ng mundo ang buhay. Kaya nga lang, ang laki ng diferensya kung ang turo ng Panginoon ang ating pagbabatayan. Kaya nga po sa mga nakikinig sa akin ngayon, kung sakali man kayo ay nasa pinakamababang kalagayan ng buhay, mahirap, isang kahig, isang tuka, huwag po kayong maawa sa inyong sarili.
sapagkat hindi diyan nasusukat ang buhay. Pero kung magagawa ninyong umangat sa buhay sa biyaya at tulong ng Panginoon, mas maganda. Pero hindi naman tama na sabihin din ng mayayaman na nandoon ang kahulugan ng buhay dahil sila ay mayaman. Hindi po yun balanse. Sabi ng Panginoong Kristo mismo, wag susukatin ng tao ang kanyang buhay dahil sa kung ano ang kanyang mga tinatangkilik. Unang-una nating dapat maintindihan kung bakit sinabi niyang wag susukatin ang buhay sa kung ano ang ating mga pag-aari, sapagkat hindi yun talaga ang totoong buhay. Dapat sinusukat ng tao ang kanyang buhay kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Kung kayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan at kung may Biblia kayong katabi ngayon, pwede ho ninyong buksan ng Henesis, Kabanatang 1, talatang 26. Ano ang sabi diyan? Let us make man in our image and likeness. So mapapansin natin, ang pagkakalikha ng Diyos sa tao, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at wangis. Sa madaling sabi, napaka-importante ng tao sa Diyos. Sa lahat ng nilalang ng Diyos ang tao, tayong tao, ang pinaka-espesyal sa Panginoong Diyos. Ano po, kaya dapat ang tao, tayo ay may tamang pagtingin kung paano at ano ang tingin ng Diyos sa atin. Hindi ibig sabihin na kung ang tao mahirap at walang pinag-aralan na hindi siya mahalaga sa Diyos, kasi nungalingan po yan. Hindi ibig sabihin ang mayayaman lamang ang may halaga sa Diyos, kasi nungalingan po yan. Tayong lahat, bilang nilalang ng Diyos, lahat tayo importante sa Diyos. Kaya mahalaga na tinitingnan natin ng tama ang buhay. Kasi pag wala tayong biblikal na perspektibo kung paano tayo kahalaga sa Diyos at kung paano tayo nilikha, sigurado ako, ang tao gagawa ng sarili niyang paraan para sabihin na sa ganitong kaparaanan ng buhay ko, ako ay magkakaroon ng halaga. Kimahirap ka, kimayaman, pare-pareho tayong may halaga sa Diyos. Kaya nga, dito papasok ang katuruan na ang mayayaman, hindi dapat nila minamaliit ang mahihirap. Huwag kang maging mapagmata sa kapwa. Huwag kang maging matapobre na kahit mayaman ka, inaapi-api ang mga mahihirap, no? Ano po? Dahil kung Biblia ang pag-uusapan natin, kung babalikan natin ang creation, sa lahat ng nilalang ng Diyos, ang tao ang pinakamahalaga sa Kanya. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Kristo, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Bakit po tayo pinag-iingat? Kasi pagka ang tao naging sakim, tuloy na ilalayo ang tao sa orihinal na disenyo ng Diyos sa kanya. Alam nyo, ang lawak nitong pag-aaral nito, pero siguro kunin lang natin ang pinakamahalaga kasi maiksi ang ating oras. Uulitin ko po, ang sabi ng Panginoon Kristo, dapat mayroon tayong tamang sukatan. May tama tayong pagtingin sa buhay. Hindi naman lahat ng mayayaman natamasa nila o kaya nagkaroon sila ng fulfillment. Kasi kung ganoon talaga, kung talagang ang fulfillment ay nakukuha sa pera, bakit may mga mayayamang nagpapakamatay? Naisip po ba natin yon? Kung talagang ang pera, ang punot dulo ng ikaliligaya ng tao, bakit may mga mayayamang nagpapakamatay? So, ibig sabihin, wala doon ang kahulugan ng buhay. Ang kahulugan ng buhay, kapag naintindihan nating tao na tayo ay mahalaga sa Diyos. At kapag alam ng tao na tayo ay mahalaga sa Diyos, mamumuhay tayo ng tama. Hindi natin kaaawaan ang ating sarili. Kasi sa lahat ng nilalang ng Panginoon, napaka-espesyal ng tao sa Diyos. Kaya pinaiiwas tayo at pinag-iingat sa lahat ng uri ng covetousness o kasakiman. Kasi alam nyo kung bakit nagiging sakim ang tao? Kasi nga, ang sukatan niya ng kanyang tagumpay, ang standard niya sa buhay, irerespeto ako ng tao, igagalang ako ng tao kapag mayaman ako. Sa kabilang banda may katotohanan. Okay po?
Kasi nagsasalita ang pera eh. Maraming nagagawa ang pera. But again, hindi yan ang tamang sukatan ng buhay. Tandaan ho natin yan. Sabi ko nga, ang lawak nito. Gusto ko sanang i-expound pa ito ng malalim at malawak. Pero ang gusto ko lamang iparating ngayong umaga, kung ano man ang kalagayan natin sa buhay, ang mahalaga ay tama ang ating kaugnayan sa Diyos. Mayroon tayong tunay at tamang kaugnayan sa Diyos. Kapag alam natin ito, sigurado ako na hindi mo kaaawaan ng sarili mo. Hindi mo walang comparison, kumbaga. Bagaman ang realidad talagang makikita mo ang pagkakaiba ng mayaman sa mahirap. Pero not to the point na gagawa ang tao ng mga bagay kahit sa masamang paraan para makuha niya ito para bumagay ang kanyang buhay sa sukatan ng mundo. Aba, napakarami na hong napahamak dyan. Napakarami ng humantong sa kasamaan at pagkawalay sa Diyos dahil sa paghahangad ng mga bagay o pagiging sakim sa mga bagay para lamang makamtan niya ang lahat. Pero ang kapalit naman nito ay ang pagkawasak ng kanyang kaugnayan sa Diyos. Kaya hindi ko maintindihan, kahit nga po sa ating lipunan, hindi naman lingid sa atin ang mga updated na mga balita, mga nagpapatayan, di ba? Magkakapatid pa nga, nagdidimandahan, nag-aaway, di ba? Nasisira ang magagandang relasyon dahil sa kasakiman, dahil sa pag-aagawan ng mga lupain, dahil sa mga pagiging tuso sa mga mana na tinatanggap sa mga mayayamang magulang at marami pang iba. Kaya pinag-iingat ng Panginoong Kristo tayong mga tao sa lahat ng uri ng kasakiman. Hindi tama na ang tao maging sakim. Actually, isa ito sa napabilang ito sa 10 utos, di ba? Na wag nating aangkinin ang pag-aari ng iba. Malawak ito eh. Sinasakop nito ang ilang mga area o aspeto ng ating buhay. Na dahil sa kasakiman, mayroon ka na, aangkinin mo pa ang pag-aari ng iba. Minsan nga sa hating gabi, naglalakad ang muhon. Tapos pag nakita ng kapitbahay na yung muhon ay nalipat ng ibang lugar, pinanggagalingan ng pag-aaway, lalo na paglupa ang pinag-uusapan. Di ba? Magkakapatid ng simula bata, maganda ang relasyon, at nung magkaasawa na, magkapamilya na, pinag-aawayan na ang mga bagay-bagay. Nasisira ang magandang ugnayan dahil sa kasakiman sa mga bagay-bagay. Sa pag-aakala na makikita ang sukatan ng buhay sa ganoong paraan. Pero mali po eh. Kaya, una po na dapat nating maintindihan dito, dapat sinusukat at mayroon tayong tamang pagtingin sa buhay. Paano yun malalaman? Dapat alam ng tao kung paano tayo nilikha ng Diyos. Pagka alam ng tao yon, hindi mo ibabase ang halaga ng buhay dahil sa kung ano ang kalagayan mo sa buhay. Mahalaga yon. Pangalawa na dapat nating maintindihan dito, kung bakit tayo pinag-iingat ng Panginoon Kristo sa lahat ng uri ng kasakiman. Unang-una dahil hindi nga ito ang sukatan ng buhay. Pangalawa, gusto ng Panginoon na tayo po ay magkaroon at makabuo ng magandang ugnayan sa kapwa. Kasi ang kasakiman po ang sumisira ng anumang magandang relasyon. Tandaan natin yan. Ang kasakiman ang magiging dahilan para layuan tayo kahit ng pamilya natin. Minsan nga may nagmensahe sa akin pagkatapos ko magsalita dito sa radio. Sabi niya, Pastor, may kapatid po akong swapang. Ganun pa naman ang pagkakagamit ng kanyang salita. Sabi niya, magkakapatid po kami, Pastor, pero hindi po kami maligaya, wala pong katahimikan sa aming mga pagsasama bilang magkakapatid kasi may mga kapatid po akong swapang. Yun ang word na ginamit. Ang salita kasing swapang o kasapwangan, maire-relate po kasi yan sa kasakiman. Yung bang hindi nakukontento ang tao sa kung anong meron siya.
na kahit pag-aari ng iba, aangkinin pa rin. Ano po, ang hindi naiintindihan ng tao, ano naman kung mapasa iyo ang lahat? O, kung ang kapalit naman nito ay pagdurusa at kalungkutan. Akala kasi ng tao, ang tunay na kaligayahan, makukuha sa pagkakaroon ng malaking halaga ng pera at mga bagay na mayroon tayo. Hindi po eh. Dapat alam natin yan kasi diyan nakasalalay kung ang tao ay magiging maligaya o magiging malungkot sa buhay. Alam niyo ang pinakamahalaga sa buhay, una, ang tayo ay magkaroon ng tamang kaugnayan sa Panginoong Diyos. Pangalawa, ang magkaroon tayo ng tamang kaugnayan sa ating kapwa. Lalo na sa ating mga Pinoy, we are relational. Hindi natin kayang mabuhay na wala tayong maraming kaibigan, di ba? Ganoon ang ating kultura. That's why mahalaga na bilog kasi yan, mga minamahal ko mga kapatid mga kaibigan, mga tagapakinig. Bilog. Hindi pwedeng sabihin ng tao na naniniwala siya sa Diyos tapos sira ang kanyang kaugnayan sa kanyang kapwa, lalo na sa kanyang sariling pamilya. Dapat ang pagkakakilala natin sa Diyos nagmamanifest, nagre-reflect sa ating tamang kaugnayan sa kapwa. Isang talata ang iiwan ko po sa inyo bago ako magtapos, napakabilis ng oras. Mula po sa Hebreo 12, talatang 14, kung may Biblia kayong katabi, pwede ho ninyong basahin. Anong sabi dyan? Magpakabanal kayo at sikapin ninyong makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Anong ibig sabihin niyan? Yan ay konektado sa ating pinag-aaralan. Paano magiging banal ang isang tao? Paano siya makakapamuhay ng may kabanalan kung naghahari sa puso ng tao ang kasakiman? Ang kasakiman ang magiging dahilan at magiging sagabal para ang tao hindi makapamuhay ng may kabanalan. Magandang umaga po kay Pastora Christine Baral. Salamat po sa panunood. Kaya mahalagang maintindihan natin ito. Pangalawa, ang sabi niya, sikapin ninyong makasundo ang kapwa. Bakit? Ang tanong bakit? Paano mo makakasundo ang kapwa kung sakim ka? Diba? Ang kasakiman ang sumisira ng anumang magandang ugnayan o relasyon ng tao sa kanyang kapwa. Pero ang sabi ng kababasa natin, sikaping makasundo ang kapwa. Malabong mangyari yan pagka naghahari sa puso ng tao ang kasakiman. Sigurado mahirap yan. Pero nalilimutan natin na ang tanging susi para ang tao ay mapalangit, hindi dahil sa kanyang relihiyong kinaaniban. Ano naman kung may relihiyon ka, sakim ka naman. Yan ang magiging sagabal para hindi ka mapunta ng langit. Dahil ang mapunta sa langit, ang susi ay kabanalan. Tamang ugnayan sa Diyos at tamang ugnayan sa kapwa. Alam nyo ang lawak nito, pero ang mahalaga lamang ang aking binabanggit. Magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. Kaya mahalaga na maintindihan natin ito. Magkaroon tayo ng tamang ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Huwag nating paiiralin sa ating buhay at pag-uugali ang maging sakim. Kasalanan po, mga minamahal ko, mga tagapakinig sa Diyos, ang pagiging sakim. Ibig sabihin, kung ano lang ang mayroon tayo, masapatan tayo roon. At kung gusto mo pang marating ang mas marami, mas mataas, magsikap tayo sa awa ng Diyos na wala tayong inaapakang sinuman. Wala tayong dinadayang sinuman. Hindi tayo nagiging tuso. Hindi tayo nagiging sakim sa mga bagay-bagay. Yan ang nakakalimutan ng mga mapang-aping mayayaman. Hindi naman lahat. Tinutukoy po natin dito yung mga mapang-aping mayayaman nang akala nila ang taas-taas na ng tingin nila sa sarili nila, pero sa mata ng Diyos kaawa-awa sila. Pero kahit naman mahirap ka, o kaya ordinaryo lang ang buhay mo, basta nabubuhay ka ng tama, wala kang inaapi, wala kang inaapakan, wala kang dinadaya, wala kang ninanakawan, sa mata ng Diyos, napakahalaga mo. Mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya hanggang dito na lamang sa kaiksian ng ating oras.
So, again, ang ating pinag-aralan mula po sa Lucas 12, talatang 15, na ang sabi ng Panginoon Kristo, makinig kayo at mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan o pag-aari. So sana ito ay nagbigay sa atin ng paalaala na sa buhay na ito, at the end of the day, magkakaroon ka ng realization na ang tunay palang halaga ng buhay, hindi sa pera. Ano po, ang tunay na halaga ng buhay ay kung ano ang tingin sa iyo ng Panginoon. Ang halaga ng buhay ay yung magkaroon ng tama at tunay na kaugnayan sa Diyos, sapagkat sa bandang huli, pag tayo mamamatay na, kapirasong lupa lamang ang kakailanganin natin. Isang maliit na jar lamang ang kakailanganin ng tao sa kalalagyan ng kanyang abo. O bakit pag-aawayan natin ang maraming bagay dahil lamang sa kasakiman? Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. Let us pray, manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa naging paalaala po sa amin ng iyong mga aral ngayong umaga. Nawa po, ito ay nagbigay sa amin ng napakahalagang aral na habang kami nabubuhay pa, sikapin po namin magkaroon ng tama at tunay na kaugnayan sa inyo, na ito ay makikita kung paano namin tinatrato ang aming kapwa. Salamat po, pagpalain niyong lahat ng nakinig at nanood, at sa lahat pa ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang DWLV 91.9 FM at ang Biyaya sa Pagkaaga. Pagpalain niyo po ang lahat ng staff dito sa station na ito. Pagpalain niyo po ang buong Villaferte family. Salamat po. Purihin ka sa pangalan Ama ng Panginoong Kristo. Amen. Susunod na po ang Kakampi Network News, ihatid ni Sir June Bernas. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Akalain, buhay ko'y magbabago pa. Kahapon ko ay larawan ng kawalang pag-asa. Dusa, kalungkutan, kakambal ng bawat araw. Doon sa pambansang piitang kinalalagyan mo, ngunit isang gabing tahimik ako'y muling sinilang. Luha ng pagsisisi ang sabi nagluwal, nilinis ng kanyang dugong mahal. Ako'y muling sinilang, inalagaan sa duyan ng Ibanghelyong banal. Ako ay pinalakas ng kanyang salita, at sa buhay kong ay naganap ang isang imalako, ang hirap at kalungkutan doon sa